Hindi naman ito kasama sa schedule ko ngayong araw na dapat gawin, pero heto, panay punas talaga yung ginawa ko. May pupuntahan nga ako ngayong araw at dahil nga medyo maaga pa kaya naisipan ko munang linisin itong entrance namin at magpunas-punas na rin. Nung nakaraang gabi kasi bumagsak yung salamin namin, buti nga hindi nabasag kaya ayan, nilagay ko na lang sa lapag para hindi delikado. Akala ko nga nung una may pumasok sa bahay namin kaya sobrang takot ko, pero syempre sinilip ko pa din at pagkatingin ko nga bumagsak yung salamin namin. Pasalamat ko na lang din at hindi nabasag dahil kung nabasag napakarami ko talagang gagawin. Entrance nga lang talaga yung plano kong linisin, pero heto, napunta na ako sa kitchen. Naisip ko na rin na punasan tong mga drawer dito sa kitchen namin dahil hindi ko rin naman to palaging napupunasan. Nung hindi pa nga ako nakakapagtrabaho, ang madalas ko talagang mini vlog paglilinis ng bahay, pero ngayon mas gusto ko na lang ipahinga yung katawan ko. Maya-maya nga nung mag-aalas 10 na, heto, lumabas na ako dahil nga may plano akong puntahan at schedule ngayong araw. Nung nakaraan kasi nagpunta ako ng City Hall at nagtanong kung meron ba silang ma-offer sa akin na Japanese school para kahit papano makapag-aral nga ako. Luckily, heto, may nai-offer sila sa akin na malapit lang din talaga sa lugar namin. 2 minutes or 3 minutes lang na pagbibisikleta nandito ka na. Pagka-uwi ko naman ng bahay, nagluto na ako ng pansit canton para sa tanghalian ko. Nagluto kasi yung asawa ko ng yakisoba para sa tanghalian nilang mag-ama. Hindi naman halatang sobrang na-miss ko yung pansit canton, no? Bandang alas 2 naman, heto, lumabas kami. Plano naming ipunta yung anak namin sa park dahil nga wala kaming gagamiting sasakyan kaya heto, naglakad lang kami. Eto nga pala yung Jinja na malapit sa bahay namin. 2 or 3 minutes lang na paglalakad nandito ka na. Nung sinalubong namin yung bagong taon, dito kami nagpunta. Naaalala ko nga nung pagsapit ng alas 12, agad na rin kami nag-asikaso para magpunta dito. Iba yung tradisyon nila dito sa Japan sa pagsalubong ng bagong taon. Napakatahimik, as in maninibago ka talaga kung first time mong mararanasang magbagong taon dito. Kaya ako noon sobrang nalungkot din, pero alam ko masasanay ako dahil nga nandito yung pamilya ko, kailangan ko talagang masanay sa kung anong tradisyon ang meron sila. Anyway, nandito na nga pala kami sa Daiso. Bumili lang kami ng bola na gagamitin ng anak ko para may laruan siya. Nawala na kasi yung 2 bola niya. At heto, nandito na nga pala kami sa park. Kaya nga niyaya ko sila dito dahil nung pauwi ako napansin ko nga na parang merong festival dito. Gagala sana kami kaso wala kaming gagamiting sasakyan kaya dito ko na lang sila niyaya kaysa magstay kami sa bahay. Buti na lang kahit papano hindi kami naboring ngayong araw. Sabi ko nga napakaganda at napakaraming pwedeng gawin kaso yung anak ko eto lang talaga yung trip niya. Medyo masarap din kasama yung batang gusto lang maglaro at hindi masyadong magastos. Habang naglalaro sila, iniwanan ko muna sila at ako yung nag-ikot-ikot, naghahanap ako ng mga pwede kong gawin or pwede kong mabili. Kung hindi pa ako nag-ikot-ikot, hindi ko nga mapapansin na meron palang paganito. Pinapapasok ko nga yung anak ko sa Dinosaur Land kaso ayaw niya naman. At eto, nakita ko nga yung pinaka-favorite niya. Mahilig kasi sa insect yung anak ko kaya nung nakita ko, tinawag ko siya agad. At tama nga, hindi ako nagkamali. Talagang nagustuhan niya dito nung nagtingin-tingin pa lang kami. Wala na nga talaga kami sanang balak pumasok pero sabi ng anak ko gusto niya raw mahawakan yung mga nakikita niya. At grabe, sobra akong nabigla dahil ang lakas pala talaga ng loob niya. Dito nga walang assistant at ikaw mismo yung tutulong sa anak mo para mahawakan niya yung gusto niyang hawakan. Buti na lang merong batang tumulong sa anak ko kaya ayan, nahawakan niya yung gusto niyang hawakan. Naku, pagdating sa ganyan, hindi ko siya matutulungan. Bahala siyang mag-isa niya. Ang alam ko nga yung maliliit na insect lang yung trip niya. Pero ngayon napansin ko na sobrang hilig niya pala sa mga hayop. Takbo dito, takbo doon, punta sa kung saan-saan at talagang na-enjoy niya yung oras niya dito. Buti na lang walang time limit dito. Kinuha niya nga yung carrots tapos may plano pala siyang gawin. Nagpapabili kasi siya ng ipapakain sa mga hayop pero eto yung nagawa niyang diskarte. Kung bibili kami ng ipapakain sa mga hayop gagastusin kami ng 300 yen. Oo, mura lang alam ko pero etong anak ko buti na lang madiskarte. Natatawa nga ako dahil ilang beses talaga siyang nagpabalik-balik. Ang ginagawa niya yung mga carrot na hindi kinakain ng hamster kinukuha niya tapos dadali niya sa mga hayop na gusto niyang pakainin. Dito niya nga sa mga rakon dinadala yung mga karot na nakukuha niya dahil kinakain ng mga rakon yung carrots na ibinibigay niya. Kaya ayan, sobrang saya niya. Kung hindi ko pa nga pinigil, talagang kukunin pa lahat ng carrots doon sa may mga hamster. Buti na lang din hindi kami bumili ng ipapakain dito. Ang dami-dami ng pagkain sa lapag tapos bibili pa kami. Hay, sa wakas natapos din mag-explore yung anak ko at kahit papano nakaupo na kami. Iba din yung saya no kapag may mga ganitong banding ang pamilya tapos
kumpleto kayo. Nandyan yung tatay at nandyan ka rin para sa anak nyo. Ganito yung magandang weather sa Japan, yung mainit pero yung hangin napaka-presko. Pero dahil nga malapit ng mag-summer or nag-umpisa na talaga yung summer, mararanasan na namin yung init. Pati yung singaw ng hangin, mainit din talaga. Totoo yung sabi nila na iba yung summer dito sa Japan at talagang maglalagkit ka. Ito nga pala yung bagong bukas na McDo malapit sa may amin. Buti na lang, no, meron ng may malapit na McDo at kapag gusto mo kumain ng McDo, makakapunta na rin agad. Akala ko medyo malaki yung loob niya pero mas malaki pala yung sa labas. Meron din silang palaruan para sa mga bata dito. Kaya hindi masyadong hassle kung may kasama kang bata kasi meron palaruan para sa kanila. At eto, papauwi na kami. Etong anak ko napakahilig sumayaw. Vinivideo ko nga yung mga ganitong moments niya para kapag nagbinata na siya, ipapakita ko talaga sa kanya lahat ng mga pinagagawa niya nung bata siya. Malamang sa malamang talaga, ipapabura niya sa akin yung mga video dahil sa mga kalokohan na pinagagawa niya. Napakakulit, no? Pero napakasarap kasama.